Melo Yun, oh. Delgado, panalo! Okay, kay balita tayo. Baka meron na tayong panibagong update po. Kasi dito pala sa pangyayaring ito, may 2 pulis, may 3 pang sibilyang hinahanap. Dito po sa pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at saka yung nobyo niya sa Yitcha Cohen. Ayan, 2 dating pulis daw. Nasa linya na po natin, Police Major General Leo Francisco, Director ng PNP CIDG. General Francisco, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Kuya Melo, at magandang umaga sa iyong mga tagapakinig sa DCWB. Opo, opo. Yung 2 pulis po, hawak na po ng mga otoridad. Ninyo, ano po, General, ano? Hawak na namin ito, Kuya Melo. Kasama na rin yung isa pa naming na-aresto at 2 sumurrender. So, bali 5 na yung person of interest na hawak namin. At kasama na dito yung nagbigay daan para makita namin itong pinaglibingan dito sa Magnovia. Opo. So, 2 na lang yung aming ina-account at kasalukuyan tinutugis ng ating kapulisan. So, kahapon 3 pa. Ngayon, 2 na lang po pala ang hinahanap. Ano pong participation ng 2 pa bago tayo pumunta doon sa mga sumuko na, General? Ito ay kasama ng 2 dating pulis at sila ay kasama doon sa pangyayari na naganap noon June 21. So, yung isa naman ay kasama nila sa paghuhukay ng pinaglibingan doon sa Magnovio. So, yung may iba-iba silang participation. Opo. At base na rin sa binigay ng ating witness na nagbigay daan para makita natin ang pinaglibingan ng Magnovia. Oho. Siya ay nagulat nung bigla na lang narinig niya yung mga putok sa loob ng sasakyan kung saan nakasakay ang mag-nobya na ito, si Ma'am Geneva at yung Israeli niyang boyfriend. Nako po, opo. Yung una pong sumuko dyan ay yung driver ng SUV, tama ba, General? Yun po, siya po ang unang sumuko sa atin at siya po ang nag-confess ng mga pangyayari noong araw na yon. Opo. Nagmaneho lang po siya o na-rentahan lang po? Paano po ba? Kanino ba yung SUV na yon? Ito po ay SUV ang minaneho po niya yung SUV na nasunog, yung pinagsakyan po ng Magnovia. At kanya po itong minaneho papunta kung saan nakahanda na yung hukay na pinaglibingan sa kanila at ito ay kanyang minaneho uli sa highway kung saan naman ito ay sinunog. Opo. Sa magkasintahan po yung sasakyan. Okay. So, 2 pulis po pala ito. Bakit humantong sa ganito? Napaka-planado naman po nito. Magkanong halaga po bang pinag-uusapan dito, General? Kuya Melo, wala pa po kami ngayon dun sa nakuha kung magkano ang halaga. Opo. Pero meron kaming sukat ng lupa na pinapa-verify pa lang namin sa kaukulang ahensya at kung ito ay kanilang masertipikahan na talagang ito yung pinag-uusapan na lupa. Opo. Medyo malaki ito at nakikita ko na ito yung naging dahilan dahil ito ay isinanla nitong si Michael Giyang kay Ma'am Geneva. At yung pagkikita nila ay para kunin na ni Ma'am Geneva yung naisanlang lupa ni Michael Giyang. Para Subalit, tutubusin ba sana po o tutuluyan na magkabilihan po? Ganun po ba yun, General? So ang lumalabas sa investigation namin parang itong si Michael Giyang ay nag-offer na may buyer itong sinanla niyang lupa kay Ma'am Geneva. Opo. Sa katauhan naman itong si Romel Abuso. So ipapakilala niya itong si Romel Abuso as a buyer sa Magnovia. Kaya sila nagkita. Opo. At kasamang palad naman sa loob ng sasakyan mismo na ginamit ng Magnovia, doon sila binaril nitong 2 kausap nila na to. Parang kukunin na po kasi nakasangla nga dito sa magkasintahan. Nasa kanila yung titulo, kukunin ang titulo, ibebenta dito kay Romel Abuso na dating pulis pala po at ibabalik yung perang pinagsanglaan po. Tama ba yun, General? Ganun po? So parang ganun po yung naging
resulta ng aming investigasyon. Opo. Pero meron naman itong plinano, itong si Giyang at ang pagpatay nga sa Magnovia. Opo, opo. Yung yung mga baril po nitong dalawa, nakunan daw ito ng barilan. Ano ba to? Issue pa ng PNP po ba ito o sarili na po nila? Tinitingnan natin na ito ay unlicensed dahil nung sinubject natin ito sa search warrant, itong dalawa na to, Opo. nakunan natin ito ng mga baril at ito ay sinabit na natin sa ating crime lab para sa forensic examination. At naghihintay tayo ng result ng examination na ito para kung ito ay mag-match Opo. dun sa nakuhang islag sa katawan ng ating mga biktima, ito ay malaking tulong para maging mas matibay ang ating kasong isasampa sa mga person of interest na ito, sa mga suspects na ito. Opo. Yung una po sumuko na nag-drive ng sasakyan, pwede pong maging witness po yon, star witness. Tama ba yon, General? Yan po ay i-evaluate ng ating piskal at ng ating korte kung siya ay magiging qualified na state witness at sila po ang maglalabas ng resolusyon tungkol po doon. Opo, opo. So kahit meron pa po tayo, dalawa pa yung hinahanap po, no? Pwede na po ba natin sabihin na na-solve na po natin itong kaso na ito, General? Lahat naman ng elemento sa pagsasabing ito ay case cleared and solved ay nasa atin na, pero alam mo, Kuya Melo, bilang isang investigador, ang investigasyon ay patuloy kahit na nakapag-file tayo ng kaso at bilang isang direktor ng CIDG, kailangang malakas ang kaso na isampa natin dito dahil ito ay nagpapatunay na hindi dapat ganito ang mga nangyayari. Tama po. Kaya kami sa kapulisan, tinitiyak namin na malakas ang kaso na isasampa namin laban sa mga suspects na ito. Oho. Nakakalungkot lang dito, General. Nako, kayo din, malungkot kayo kasi mga dati nyo kasama po itong mga suspect na ito. Ito po ay mga dating miyembro ng kapulisan pero nag-abul sila ng panahon ng 2019 at 2020. Opo. At talagang nakakalungkot dahil ito ay naging kasamahan namin. Subalit may mga bagay na kailangan naming ipursu. At at the end of the day, sila yung naging suspect kaya panagutan nila itong kanilang ginawa na to. Opo. Anyway, General, salamat po at congratulations po dito sa itinakbo ng inyong investigasyon at may mga nahuli po dito. Magandang umaga po sa inyo, General Francisco, sir. Salamat, Kuya Melo. Salamat sa mga tagapanig niyo sa DCW. Opo. Si Police Major General Leo Francisco, Director PNP CIDG.